Itago niyo na lang ako sa pangalang Catherine. Hindi kami mayaman. Wala na akong tatay. Sumama na sa kabit niya. Only child ako. Si mama na lang ang kasakasama ko simula nung umalis si papa. Kaya lang taong 2013, nang ibang bansa si mama at hindi na siya umuwi pa. Mas pinili niya na magkaroon ng bagong pamilya sa Japan. Malaki daw ang kita doon at dahil gusto niya akong mapag-aral, tinuloy-tuloy niya. 13 years old pa lang ako noon. Naiwan ako dito sa Pinas. Lumipas pang taon, mas lalong lumalaki na ang gasto sa akin ni mama. Gusto kasi ni mama na sa private school ako ipasok. Para saan pa daw at kumikita siya. Napapadala naman niya ako hanggang sa lumipas sa mga ilang taon. Nagkukulang na ang mga pinapadala niya. Hindi pa rin siya umuwi sa Pinas hanggang sa inamin na niya sa akin na meron na siyang bagong pamilya at meron na siyang anak. Minsan, sumagis si isip ko na magalit sa mama ko kasi pinili niyang mag-ibang bansa kesa makasama ko. Pero na-realize ko rin na kung hindi siya ng ibang bansa ay hindi ako makapag-college at hindi siya magiging masaya. Masaya na ako na masaya ang mama ko. Simula nung iniwan kami ni papa at umalis si mama dito sa bansa, nakitira ako sa tita ko, kapatid ni mama. Yung tita kong yun, mas piniling maging single at parang ako na yung anak-anakan niya. Madiskarte yun at minsan medyo marupok lang sa mga boyfriend pero oks pa din. By the way, nag-aaral pa rin ako hanggang ngayon. Di ko nababanggitin kung saang school ako nag-aaral at kung anong kursong pinili ko. Isang araw, kinakailangan ko na talaga ng pera kasi meron kaming school project. At dahil hindi pa nakakapagpadala ang mama ko, short ako, broke ako. Kakailanganin ko ng 3,000. Yun ang tansya ko sa lahat ng gagastusin ko. Kailangan, Lunes, meron na ako. Eksakto na lang yung allowance ko na 500 pesos bago magpadala ulit si mama ng pera. At ayaw ko namang manghingi sa tita ko kasi malaki na yung naitulong niya sa akin. Minsan, pinapa-extra niya ako sa salon niya. Ako minsan yung kahera o kaya yung taga-wash ng hair. Tapos sa isang araw na yun, minsan may 300 or 500 pesos ako. Depende sa mood ng tita ko. Friday ng gabi, pinag-iisipan ko kung paano ako kikita ng pera. Naisip kong pupunta ako ng Divisoria. Bibili ako ng paninda na pwedeng ibenta doon sa customer sa salon ng tita ko. Sakto kasi noon na walang pasok kasi Sabado. Nang paalis na ako sa bahay, bigla akong tinawag ni tita. At ang sabi niya, magbantay muna daw ako ng salon. Ako muna daw ang magkahera kasi aalis siya papuntang Batangas. Sabi ko, okay po. Sa isip-isip ko, sige, Sunday na lang ako bibili ng mga paninda. Kaya naman Sabado, ako ang nagbukas ng salon ni tita. Bagong ligo ako at nakaayos. Nagkilay ako, naglip tint at nag-cheek tint. Actually, pag tinitignan ko yung mukha ko sa salamin, parang kahawig ko nga si Catherine Bernardo. Lamang lang siya sa ilong. Bakit ako nakaayos? Kasi ayaw ni tita na tsaka ko na pumapasok sa salon niya kahit malapit lang sa amin.
10:00 pa lang ng umaga, blockbuster na yung salon ni tita. May mga nagpapagupit, manicure at pedicure. Maya-maya pa merong pumaradang sasakyan sa harap ng salon. Bumukas ang pinto ng salon. Isang matandang lalaki ang pumasok sa loob ng salon. Amoy na amoy ko yung pabango niya. Matapang, pero nakakakiliti sa ilong. Pero fresh yung amoy. Napadobulok pa nga ako dun sa matandang lalaking yun. Nakasuot siya ng polo shirt, pantalon, naka-shades at nakita kong may relong mamahalin. By the way, alam ko kung paano tumingin ng mga mamahaling relo at alahas. Tinuruan kasi ako ni tita. At kung tutuusin, pwedeng pumasang artista si kuya. Pang-action star. Lumapit siya sa akin. Tinanggal niya yung shades niya at nagtanong sa akin kung pwede pa daw siyang magpagupit. Sabi ko, sure po, upo lang po kayo sa waiting area. Ano pong pangalan nila, sir? Ponce. Sagot niya. First time customer po, sir? Tanong ko sa kanya. Yes. Matipid na sagot niya. Tumingin-tingin lang siya sa paligid. Well, sa palagay ko naman, wala siyang masasabi na pangit sa salon ng tita ko. Kasi maganda naman talaga dito sa salon. Bagong renovate pa kami, kaya malinis, mabango, at pinupuntahan talaga ng mga customers. Maya-maya pa nagpunta siya ulit sa tapat ng counter kung saan ako nakapwesto. Nagtanong muli siya sa akin kung pwede daw ba makibanyo siya. Sabi ko, okay po, this way sir. Nilak ko yung kaha at sinamahan ko siyang papuntang banyo na nakapwesto sa pinakadulo at pinakasulok-sulukan ng salon. Hindi ko naman talaga sinasamahan lahat ng customer papuntang banyo. Talagang exemption lang si sir kasi mabango siya. Nakarating na kami sa banyo. Pumasok na siya sa loob at ako waiting lang sa labas. Habang nag-aantay ako kay sir, may nakita kong ipis na naglalakad sa tapat ng banyo. Buti na lang at sa tapat ng banyo ay may nakita kong walis kaya kinuha ko ito at inihampas sa walang yang ipis na nagpapadumi sa napakagandang salon ng tita ko. Napatay ko ang ipis pero patay din ako. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sobrang lakas na pagkakahampas ko sa ipis ng walis tambo, ay bumukas ang pintuan ng banyo. Tumambad sa akin si sir, nabukas ang zipper at nagpapagpag pa lamang. Naiinis ako sa sarili ko kasi hindi ko naman sinasadya na mapatingin sa pinapagpag niya. Diretsahang nilunok ko lahat ng laway na meron ako. OMG, pwede na ba akong kainin ng lupa? Sa isip-isip ko. Sorry sir, ako. Ramdam na ramdam ko yung pagkakapahiya ko. Ramdam ko na umakyat lahat ng dugo ko sa ulo ko. Ang init ng pakiramdam ko. Pero ang pinagtataka ko, bakit parang wala lang kay sir? Hinawakan ko yung doorknob at sinarado ko uli yung pinto. Winalis ko ang ipis at itinapon sa basurahan. Tumakbo ako, papuntang counter. Iniwan ko na si sir sa pinto sa banyo. Feeling ko naman, alam niya na kung paano bumalik doon sa mismong counter. Matanda na siya. Pagbalik ko sa counter, nagsalamin ako. Kitang-kita ko kung gaano kapulang mukha ko. Lumapit sa akin si sir at nagtanong sa akin.
What time ako, miss? Hindi ako makatingin ng diretsyo. Buti na lang, saved by the bell dahil yung isang hairstylist ang sabi, "Sir, dito na po kayo sa akin." "Ayan sir, it's your turn na po," sabi ko. Nginitian ako ni sir na parang merong laman na para bang nagsasabing, "Nakita mo yung ano ko, no?" Ay, nakahinga naman ako, at least kahit papano. Pero grabe, hindi ko talaga kinaya yun. After 20 minutes, tapos nang magupitan si sir. 59 pesos lang yung haircut sa amin, tapos nagulat ako nang mag-abot siya sa akin ng 500 pesos. At ang sabi ni sir, "Keep the change. Just give the 100 to that guy." Sabay turo kay Jomi, yung nagupit sa kanya. "Salamat po," sabi ko. Palabas na sana siya nang sabihin niyang, wait, may contact number ka ba? Para if ever na magpa-schedule ako, text na lang kita." Hindi ko alam pero para akong na-magic. Para akong na-hypnotize. Pwede ko namang ibigay yung telephone number ng salon. Pero ang ibinigay ko, yung cellphone number ko. Closing na kami ng 9 PM nang biglang may nag-text sa akin. Aba, yung customer pala kanina. Si Sir Ponce. Ang sabi niya, dadaan uli siya sa salon dahil may naiwan siya. Naiwan niya yung shades niya. Kaya lang nung nag-text siya, ay nasa labas na ako ng salon. Maglalak na. Nang biglang tumambad sa akin ang sasakyang napakagara. Yung sasakyan ni Sir Ponce. Nag-hazard siya sa kalsada sa harap ng salon. If I'm not mistaken, siya mismo rin ang nagda-drive. Kaya ang ginawa ko, no choice. Binuksan ko uli yung salon. Ako na lang naiwan kasi may mga gala pa yung mga bakla. Pinark niya lang yung sasakyan niya sa harap mismo ng salon. Lumabas siya ng sasakyan at tinulungan ako na magbukas ulit ng salon. Naitabi ko naman yung shades niya sa may counter. Sabi ko, ako na lang ang papasok sa loob. Pumasok ako at lumabas. Iniabot ko sa kanyang shades. At nung inabot ko sa kanya yung shades, nagdikit ang mga kamay namin. Nakaramdam ako ng vibrasyon. Ilang saglit pa, nagtanong siya sa akin kung gusto ko daw bang magmerienda ng gabi. At dahil iniisip ko na hindi pa dumarating si tita at wala naman ako kasama sa bahay, nag-oo ako sa kanya. Ang sabi ko, "Sige po, dyan na lang po sa may lumihan." Sabay turo sa may kabilang kanto na matatanaw mula sa kinatatayuan namin. Ayoko kasing sumakay sa sasakyan niya. Tsaka unang araw pa lang naming magkita. Tapos sasakay na agad ako sa sasakyan niya. Kaya ang ginawa niya, hinayaan niya lang yung sasakyan niya sa harap ng salon at sinamahan niya akong maglakad papunta sa lumihan. Sa pagtawid namin ng kalsada, siya ang mas nauna. Inalalayan niya ako. Hinahawakan niya pa ako sa bewang ko. Sa isip-isip ko na lang, aba, ang gentleman naman pala ni sir. Nang makarating na kami, nakaupo na. Naka-order na ako ng favorite kong tokwat baboy. Siya naman, umorder ng lomi. Medyo tahimik, hanggang siya na mismo ang bumasag ng katahimikan. "Ano na nga palang pangalan mo, miss?" "Catherine po," sagot ko. Kamukha ko po kasi siya eh. Dagdag ko pa. "Catherine? Yung bang ka-love team ng anak ni Romel Padilla? Mas maganda ka pa dun eh."
Natawa ako sa sinabi niya at sumagot ako ng, sabi nga po nila, mas maganda nga daw po ako doon. Lamang lang si Catherine ng tangos ng ilong eh. Tawanan kami. Hindi, tama lang yung iyo. Maganda ka and very charming. Sabi ni Sir. Medyo kinilig ako sa pagkakataong iyon at hindi ko na mapigilang magtanong kay Sir. Kaya naman sa wakas, nagkaroon ako ng lakas ng loob na tanungin sa kanya ang bagay na nasa isipan ko. Ilang taon na po kayo, Sir? Tanong ko. Honestly, I'm 69 years old. Sagot niya. Napawaw ako. Di nga po. 69? Mukha lang po kayong 68. Ay, biro lang po. Mukha lang po kayong 40s lang. Sabi ko. Nagkwentuhan kami ng gabing yun. Hindi ko alam kung bakit ang gaan-gaan ng pakiramdam ko kay Sir. Naikwento ko yung buhay ko. At sinabi ko na kinakailangan ko ng 3,000 para sa school project ko. Pagkatapos namin kumain at magkwentuhan, ay inilabas niya yung wallet niya at nagulat ako sa kapal ng tig-1,000 hawak niya. Kumuha siya ng 3,000 at ibinigay sa akin. Nag-abot siya ng 200 sa tindera para sa kinain namin. Sabi ko, ay hati po tayo sir. Tsaka para saan po tong 3,000? Naku, hindi ko po kayang tanggapin yan. At ang sagot niya sa akin, this is for your school project. Bayaran mo na lang ko pag meron ka na. Hindi ko alam kung tatanggapin ko talaga. Nagtatalong isip ko kung tatanggapin ko yung pera. Pero nahihiyaman ako, tinanggap ko na lang. At ang sabi ko, promise sir, babayaran po kita kapag nakabenta na po ako ng mabibilhin kong item sa Divisoria. Promise ko po yan sir, promise po. Tapos sabi niya, teka, pwede bang wag mo na akong tawaging sir at wag ka na rin magpo sa akin? Ponce na lang itawag mo sa akin. Masyado namang nakatatanda yung tawag mo sa aking sir at po. Akala ko ba mukha lang akong 40 years old? Hindi naman ako mukhang lolo, hindi ba? At sumagot naman ako ng, hindi po no sir. Ay, hindi no. Sa totoo lang, hindi talaga siya mukhang 69 years old. Promise. Nakauwi na ako sa amin ng 12:00 na. Ganon kami katagal nagkwentuhan. Inihatid ako ni Ponce sa bahay ni tita na malapit lang din sa salon pero ilang kanto pa ang layo kaya napilitan akong sumakay sa sasakyan niya. Habang naglilinis ako ng katawan, nag-flashback sa akin yung nakita ko nung nasa banyo si Ponce. In fairness parang kung tatakpan mo yung mukha niya, pwedeng lumaban yung alaga niya ng pang 30 years old. Bakit ko alam? Nagkaroon na kasi ako ng ex na nasa late 20s or early 30s. Nung 16 pa lang ako, hindi ko may kakaila na eksperyensyada na ako. Yung isang ex ko, professor sa ibang eskwelahan. Nataon na bumisita yun sa school namin at nagustuhan ako, pero nagustuhan ko naman siya. Kaya lang, naghiwalay kami kasi ayoko ng issue sa school, lalo na para sa side niya. Di na kami nagtuloy-tuloy. Mabilis lang yung naging relasyon namin. Mga 6 na buwan lang. Tsaka ang sabi ko, bata pa ako at ang dami ko pang gustong mangyari sa buhay ko. Natapos ang araw na yun. Kinabukasan sa school, nakabayad ako para sa school project. Nakareceive ako ng tawag mula kay Ponce ng araw na yun. Tuwang-tuwa ko kasi sabi ko, sa wakas, di na ako mamumroblema at mukhang makakapasa ako doon
sa subject na yun. Lumipas pang ilang araw, araw-araw tinatawagan ako ni Ponce. Kinakamusta niya ako at ang sabi pa niya, loloadan niya daw ako weekly para may pantawag din ako sa kanya at pang text kung nakauwi na ako sa amin. At dahil isang linggo daw siyang naka-out of town sa negosyo niya, gusto niyang malaman kung safe ako. Napakunot noo ako pero nakakaramdam ako ng konting kilig. Pagkaraan ng isang linggo, nagulat na lang ako na merong dumating sa bahay namin na isang malaking teddy bear at 3 dosenang red roses. Napawaw ako. Sabi sa akin ni tita, tignan ko daw yung card. Tinutokso ako at tinatanong ako kung sino si Ponce. Ngumiti lang ako. Kinagabihan, nagkita kami ni Ponce. Nagpasalamat ako sa binigay niyang teddy bear at rosas. Sabi ko, hindi niya naman kailangan gawin yon. Pagkatapos ng dinner namin sa isang mamahaling restaurant, sa loob ng sasakyan niya, bigla niya akong hinalikan sa noo. Parang nanginig ang buong katawan ko. At natapos yung gabing yun nang merong nangyari sa amin. Alam nyo, patuloy na nangyayari sa amin ni Ponce ang ganong bagay. Parang kami nga pero wala kaming label. Gusto ko siya kasi pinapakinggan niya ako. Sumasaya ako sa piling niya. Hindi lang puro tungkol sa basketball, hindi puro tungkol sa sakyan, at lalong-lalo na, hindi tungkol sa babae. Ang conversation namin ay deep, may laman, tungkol sa pangarap ko sa buhay. Pangarap niya rin, kung paano siya nagkaroon ng negosyo at paano naging stable sa buhay. Gusto niya na magkasama kami at nagkakausap kami. Patuloy yung nangyayari sa amin ni Ponce. Kung tutuusin, para ko na siyang lolos agwat namin. Pero wala Pakiramdam ko, mahuhulog na ako sa kanya. Umabot na ng 3 buwan ang relasyon namin. Hanggang sa isang araw, inihatid ako ni Ponce sa tapat mismo ng bahay namin. Nagulat ako na si tita nasa labas, nagtatapon ng basura. Nagkatinginan silang dalawa ni Ponce. Sabi ko, magkakilala kayo tita? Tapos si tita sumagot ng, oo. Customer siya dati sa salon. Sumagot ako ng, ay oo tita. First time niya nga nung pumunta sa salon nung nagkahera ako minsan. Ipapakilala ko na sanang manliligaw ko si Ponce nang biglang sabihin ni Ponce na uuwi na siya. Bineso lang ako ni Ponce at sumakay na siya ng sasakyan. Napakunot noo ako. Bakit ganun? Anong nangyayari? Si tita naman, pumasok lang dali-dali sa bahay. Masaya ako nung araw na yun, pero may gumugulo sa isipan ko kaya hindi ko maiwasang magtanong kay tita. Tita, paano niyo po nakilala si Ponce? Talaga bang customer lang siya dun sa salon? Nakita ko yung pagbabago sa itsura ni tita. Ang sabi ni tita, ex niya daw, si Ponce. Ito daw yung taong nangako sa kanya na papakasalan siya pero hindi itinuloy. Nasyak ako sa nalaman ko. Parang gustong bumaliktad ng sikmura ko sa lahat ng mga nalaman ko. Ang dami pang kwento ni tita na medyo mangiyak-ngiyak pa nga siyang nagkwento. Pinangakuan daw siya nito na magpapakasal sila pero nalaman ni tita na meron itong pamilya at may mga anak na. Napaisip ako,
Pumatol ako sa isang taong pamilyado na. Buti na lang, hindi pa alam ni tita kung ano siya sa buhay ko. Pero alam ko naman na nakakaramdam si tita sa mga nangyayari sa buhay ko. Maya-maya pa nagtanong sa akin si tita. Nililigawan ka ba niya? Siya ba yung Ponce na nagpadala ng 3 dosenang bulaklak at malaking teddy bear? Di na ako nakaimik pa. Tumulo na lang ang luha ko. Yumakap ako kay tita at humingi ako ng tawad. Sa ngayon alam ko na yung sikreto ni Ponce, pero hindi niya pa rin inaamin sa akin na meron siyang pamilya. Pero ramdam na ramdam ko sa puso ko na hindi ko na alam ang gagawin ko. Lalo na ngayong delayed ako. 1 buwan na. Ako po si Catherine at ito ang aking kwento.